Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na mga barata sa lado lokal, 5,000 pesos na dagdag alawan sa mga national athletes sa mariresibina sa bulan kan Agosto. Atuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal death toll sa pag-aagi ka na bagyo asin man habagata sa nasyon o minabot na sa 12 persona sabihan kan NDRRMZ. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, imong naglanpol duman sa Agno, Pangasinan. Barata pa sa lado nasyonal, pasayro ka na eroplano na may lunad nin 50 kataon na wara duman sa parte mismo ka na Russia. Klase sa nagkapirang mga lugar sa Pilipinas, kansilado pa man giraray, ngunya na aldaw. ICC nilinaw na magdadanay na nakakulong si dating President Rodrigo Duterte. Party ka na barata sa luwas kan nasyon, labanan sa pagultanan kang Cambodia asin Thailand, nagresulta kan pagkagadan kan 12,000 na persona. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalye sa tiyan na pagkatapos po nin pagirundong. BBS Basta Bareta. Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Update kita ngunyan sa bagyong si Imong. Ang bagyong si Imong pwedeng landfall asin mad magrani sa parte mismo ka na Pangasinan sa masudod na tulong oras asin na posible man na magkaigwa and landfall sa La Union sa Ilocos Sur sa oring parte ka na aldaw ka na Biyernes nagdanay ang bisa kan wind signal number 4 sa parte mismo ka na timog kanluran kan Ilocos Sur, norting kanluran ka na La Union asin na norting Subangan ka na Pangasinan, nailing ang bagyong Imong sa baybayon kan Burgos, Pangasinan, alas 7 na pagkabanggikan na Subangi, asin patos-patos na duros na 120 kilometros, may pabugso-bugso na pagabot sa 165 kilometros, luway-luway na naghiro pa sa parte mismo ka na sirangan na porsyon na baybay si Imong sa bukid ka na parte nga norting Luzon asin na mapuo na magluya mantang pinaga dadalagan kani ana norting Sirangan pwedeng magluwas ini sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa agang Sabado.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata ngunyanda sa lado nasyonal, naglanpul na kanda subanggi anda bagyong si Imong. Ini anda napagaramada sa paagiman kana porkasa na pinagapaluwas kana pag-asa. Siguna sa report kana pag-asa, naglanpul na ana bagyong Imong haparti kana lugar kanda Pangasinan. Sigun sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, alas 10:40 kasubanggi aldaw kana Webes, Ulyo 24 kana i-record ang paglanpol kana sambit ng bagyo. Inuli kani pinaglalauman kan PAGASA na maluya na ana bagyo matapos man na maglanpol ini. Ipinagpahayag na digdi makakamati paman giraray nin makusog na pagbagunas kan uran ang nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS FM Naga. Inanunsyo ngunyan kan Sports Commission o Philippine Sports Commission na napuon sa masunod na bulan kan Agosto makakarasibi na kan gabus na national athletes ang dagdag na 5,000 na nasa indang bulanan na sahod. Ipinagpayag ni Philippine Sports Commission na Chairman Patrick Gregorio na ini ang naaprobaran ka na PEC Board na ipinagapasunod na an across the board na paglangkaw kan sinambit ng sahod. Dagdag pa kaniya na napapanaw na matawan na ana mga atleta asin mga coaches nin dagdag na allowances ninuli man ta ana 10,000 na allowances kanda nasambit na mga atleta anda daog pa ana minimum wage na sahod ka na Pilipinas. Tinawandoon ka na sambit ng opisyal, nagluwas man sa advisory ni Attorney Guillermo Eroy, ang OIC Executive Director for Government Sports Agency, na mareresibin na ang dagdag na allowance sa masunod na bulan kan Agosto. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, puminako na sa 12 katao ana na i-record na binawian in buhay uliman kan epekto kan bagyong Krising, Dante asin man Imong, sharing man kan habagat. Basado iyan na sa report kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC. Naigwanin 8 katao pa ang sinasabing napabareta na sagkod niyan nawawara pa. Padagos pa ang kumpirmasyon sa 10 mga napabareta na binawian in buhay. Nag-record ni naabuton sa 765,869 na pamilya ang naapektaran kana sambit ng raot nin panahon. Igwanin 40,487 na mga pamilya ang temporaryong yaon sa mga evacuation center. Pinagkakarkulong maabot sa 368.3 million pesos ang naging danyo sa lado kan agrikultura kung saan duman sa Mimaropa region ang may pinakadakol na na-records ninda danyo sa irarom kan state of calamity ang Metro Manila kabali na ang 40 mga syudades asin munisipalidad sa parte kan 6 na riyon nakapagdul na maninaabuton sa 181.4 million pesos na kantidad nintabang ang gobyerno sa mga apektado kan sinambit ng bagyo. Nagpapadagos ang grupo kan NDRRMC na nakikipag-ulay sa mga lugar na tinamaan kan sinambit ng bagyo. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, suspendido pa ang nagkapira nga klase
sa lugar kan na Pilipinas ngunya na aldaw huli man kan nangyaring kalamidad. Kansilado pa ana mga klase sa nagkaperang lugar sa parte kan na Pilipinas nin huli man kan epekto kan bagyong Dante emong asin man ang duros habagat. Duman sa Ilocos region suspendido ang klase sa bilog na probinsya kan Pangasinan. Sa gabus na libilo pampubliko man asin pribadong eskulan. Nagkapera kaya sa mga banwaan sa parte kanasambit ng probinsya, partikular na duman sa Umingan, Malisiki, Mapandan, Dagupan City, Kalasyaw, Lingayen, Malasiki, Tarim asin na Santa Barbara ang nagdeklara na kan pinagapod na state of calamity ninuliman kan matinding pagbaha na nagtama sa nasambit na mga lugar nagresulta kan na pagkakadisplace kan mga residentes. Sa National Capital Region man nagdeklara na ning suspension of classes ang syudad kan Malabon na butas gabus na libelo sa public asin private school. Sa Calabarzon kinansila naman ang klase ngunya na aldaw asin na General Trias City sa parte kan probinsya kan Cavite kagabus na mga libelo sa publiko asin pribadong eskulahan. Sering man nagdeklara ni na class suspension ang syudad kan Antipolo sa gabus na klase sa pampublikong eskulahan. Sa Mimaropa Region man mayong klase sa Occidental Mindoro asin sa gabus na mga levels sa parte kan public asin private school. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, nagbabagang mga barata sa Lado Nacional sa BBS-FM, pinaglinaw kan International Criminal Court na nagdadanay na nakakulong si dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa parte kan Netherlands. Ini matapos man na magtugot ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na hagado na kan kampo kan dating Presidente na ipag-uktaba ang pagduhol sa iyang interim release o temporaryong pagpapalibre. Ipinaluwaskan ICC Public Information and Outreach Section na nasambit ng paglilinaw maabot sa 4 na bulan na nakakulong ang dating presidente kan Pilipinas sa detention facility kan ICC sa parte kan Sibini Jane Prison puon paman kan arestaron siya kan pizza 11 kan bulan kan Marso sa presenteng taon. Inuli kan subuot crimes against humanity kasumpay kan paggadan subuot sa irarom kan sa iyang kampanya laban sa droga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, preparadong niya na ang Tondo Medical Center nasaro sa Department of Health Hospital sa posibleng paglubukan kaso kan leptospirosis sa tao man kan mga namamatian na pagbaha bunga naman kan mga kalamidad. Ini ang pinagsiguro ni Health Secretary Tid Herbusa kasabay kan sa iyang paglibot-libot sa mga hospital asin evacuation center kung sa inagdadanay temporaryamente ang mga displaced o ang mga natamaan kan na mga residentes kan na grabing baha. Sigun sa sekretaryo, bastante ang mga bulong asin medical supply kan nasambit ng ospital. Padagos man subot ang pag-supply nin bulong, referral sa mga evacuees asin koordinasyon sa mga lokal na gobyerno pati naman sa indang mga partner na mga hospital. Sa presente, igwanin tulong pasyente na pinagtamaan kan leptospirosis asin naka-admit ngunyan sa nasambit ng hospital. Pinagkukonsidera na bilang catchment hospital ang Tondo Medical Hospital kung sain pinagdadara digdi ang mga pasyente gikan sa manlaylay ng mga siyudad aron kan Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela, maliban na sa parte mismo kan mga pasyente kan na mismong siyudad kan na Manila. Igwan in 300 bed capacity asin naabuton sa 1,000 healthcare workers ang nagsiservisyo sa nasambit ng hospital. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa Lado Nacional, sa BBS-FM namataan na ang barko kan China
Coast Guard na naghali gikan sa Manila Bay sa West Philippine Sea WPS ninhuli man kan paglamasa kan bagyong imong sa Pilipinas. Inibasado naman sa monitoring kan US Maritime expert na si Rhea Powell. Sigun sa impormasyon nagalian CCG vessels na may hull number 3304 kasubanggi matapos subuot magsagibo kan pinagaapod na intrusive patrol gikan kan aldaw kan Lunes antes na nagabot duman sa parte mismo kan Manila Bay. Nagluluwas na temporaryong pinagsuspindi kan China an exclusion zone enforcement kani sa parte mismo kan Panatag Sul. Ninhuli man kan bagyong imong anasambit ng hiro kan barko kan China para ipailing subuot an pagpirit kani sa saindang soberenya na pinagraralabanan na kadagatan kabalinaan West Philippine Sea na subuot digdi na inutnang pinawaranin visa kan 2016 arbitral ruling na nagpabor sa parte mismo kan Pilipinas. Mantang digdi sinasabi man ni Powell na dai malinaw kung mabalik ang nasambit ng barko sa daungan asin na mainland kana China. Alagad sigun pa man ki Powell, posibleng magbalik ang China Coast Guard asin militia vessel sa Scarborough Sul kung saan na para ipagpadagos ang saindang exclusion zone enforcement laban sa Pilipinas ka oras na maggayon na ang kamugtakan kan panahon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata nagbabaga pang barata sa BBS-FM siniguro kan Department of Budget and Management DBM sa publiko na igwapang bastanteng pundo para man sa disaster response and recovery effort sa mga lugar na tinamaan kan kalamidad. Basado iyan kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Preparado ang gobyerno para manda respondihan ang mga pangangaipo kan mga individual na na-display sa ninhuli man kan mahiwas na pagbaha. Bunga naman kan magabata na pag-urandar man kan bagyo asin duros habagat sa dakul na parte kan Pilipinas. Sigun sa sekretaryo na sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o DIGD nakatagama ang pundo na pwedeng magamit sa mga lugar na apektado kana pagtama kana nasambit ng kalamidad. Apwera kayan igwama na subot nin standby funds ang kada frontline na agency na pwedeng gamiton para sa pagatud kan pinagapod na relief aids and recovery efforts. Nag-apilaman ang DBM sa mga ahensya na busising makipag-ulay sa sainda para man mapagtawanan kana sa indang kinakaibuhan kabali na ang replacement kan sa indang quick response fund na ginagamit para man sa relief asin na rehabilitation effort sa kasagsagi kana nasambit ng kalamidad. Pinagapagirumdum kan DBM ang gabos ng mga concerned government agency na siguraduhon na maray asin epesyente ang paggugol kan mga pundo sagkod nang sa pinakahuring sentimos para man masiguro na maaabutan nintabang ang mga kinakaipuan ng mga benepisyaryo orog na sa lalong madaling panahon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal. Pinag-ibakwar ang nagkapera mga residentes duman sa parte mismo kan Nabuta City matapos man na digdi magtupas ang parte kan River Wall sa Maya Silis Street sa Barangay San Jose na kung saan sinabayan kan high tide sa tauman kan epekto kan bagyo asin habagat sa Pilipinas. Sigun kinabuta City Mayor Janda Ray Chanco na personal man na pinagdumanan ang apektadong barangay, nagsagibo na subuot nin pagpapaibakwar sa mga residentes katabang ang sina mga disaster response team. Ipinagtaong doon kan alkalde na marikas na naglangkaw ang tubig sa lugar. Ninuli para man ang rason na maraot ang mismong
paril asin man nagrikas and sulog kan na tubig palaog sa mga karungan. Sabi kan local executive na nagabot sa 2.5 meters ang langkaw kan tubig dagat asin ipinag tawan ni na doon kanina iniyo an subot alarming an pagpik kan high tide sa parting alas 10 ni na pagkaaga. Kasumpay kan bagay na ni pinag-abisuan kan alkalde ang mga residentes na nayaon sa gilid kan dagat o sa parte kan salug na tulos na eribakwara para man sa kaligtasan kan sa indang pamilya kung magigirumduman kana nakalis na bulan an pariyong 3 meters river wall and nasambit ng syudad buminagsak bilang resulta kan high tide na nagabunga naman kan tulos-tulos na pagpapaibakwar kanaabuton sa 180 individual gikan sa 43 na pamilya. Pinaglalauman ana paglangkaw kana 3 metro kana level kan high tide sa lugar na pwedeng magbunga nin abot sa parte mismo kan daghan an langkaw kan ba sa nagkapirang mga lugar. Pinagapayag kan na alkalde na si Chanco na apektado ang gabos na mga tinampo sa District 2 kapag may high tide ninhuli kan pagkaraot kan na navigation gate sa presente pinagdeklara na ang state of calamity sa nasambit ng lugar. Sinuspindi naman ang klase sa siyudad ngunya na aldaw. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ngunyan kan na Philippine Air Force na digdi pinaglalauman na maabota sa Pilipinas ang suporta na pinagpreparar kan Estados Unidos tanganing makatabang sa relief response asin man humanitarian assistance kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa mga grabing naapektaran kan na pagtama kan bagyong Dante asin man kan bagyong Imong. Basado sa Philippine Air Force Deputy Spokesperson Major Joseph Calma, sa presente nasa Japan na ang KC-135 aircraft kan Estados Unidos na igwanin bit-bit na humanitarian assistance and disaster response equipment. Paliwanag ni Calma, nagahalat na lang ini kan mismong order gikan sa departure para manda maka pagpalayog na asin na digdi makatugpa na sa Clark Air Base duman sa Pampanga na sambit na mga ikipay. Maski nga rin pinaglalauman na ana nasambit ng kangimitan, mayo pa manin eksaktong aldaw asin oras kung nguarin na pwedeng mag-abot digdi ang mga panginot na mga tabang kan Pilipinas o kan Amerika sa Pilipinas. Dai naman muna makumpirmara sa ngunyan kung madurar o mahaloy ana nasambit ng aircraft kaparte kan Pilipinas bilang kadagdagan na tabang sa pagatud kan mga relief goods sa mga tinamaan kan bagyo. Alagad ipinagpahig kan Philippine Air Force na bukasinda sa mga araw kaning mga posibilidad. Kasunod kan bagay na niya pinagkumpirmara ni Calma na igwasin din inaabuton sa 40 mga assets na naka-standby para manda pwedeng ikakasanga operasyon asin kung kinakaipuan kan mga dagdag na mga assistance sa gigibo na mga relief operation. Sarong sokol na helicopter ang naka-standby sa parte mismo kan Clark Air Base duman sa Pampanga. Nagkapira nga mga IS-70 ay Black Hawks igwa naka-standby, naka-alerto sa presente sa iba panindang mga military facilities. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal o lado nasyonal. Higot na pinagsimbag ni Davao City actor ang Mayor Sebastian Baste Duterte ang naging mga pahayag ni Philippine National Police General Nicolas Torre III nagibuna charity boxing match
ana sa indang laban para man makatabang sa mga tinamaan kan bagyo. Sabi ni Mayor Basti, taano ta kinakaipuan gamito na sa presenteng sitwasyon kana Manila para lang magkasa ana hepe sa iyang laban. Naglatag manin kondisyon ang alkalde sa hepe asin sinabing dapat magpasairarom ang gabus nin official air follicle drug test saka subuot siya makasa sa boxing match na pig sasabi ka na nasambit ng alkalde asin man ni General Turi. Uyaan na parte ka na mga pahayag ka na nagaangat na si Basti. Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Sa iling ko mga tugang dai man desidido si Basti. Ano? Nag-aaw-aw lang iniyo si Basti mga tugang nagaangat-angat pero dai man desidido. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal. Pwedeng manindugan na anda dating tagapagtaram ka na Moro Islamic Liberation Front MILF na si Mustafa Kabalu na labag subuot sa konstitusyon o kontra sa konstitusyon ang atrasa sa pagsasagibukan pinag-aapod na Bangsang Moro Autonomous Region sa Muslim Mindanao o BERMM parliamentary election kung saan nakapalaman sa iyang petisyon na pinagsampa sa parte mismo kan Korte Suprema ang pagkontra sa sarong lay na liwat na pag-oktaba sa nasambit ng eleksyon, partikular ini sa Republic Act number 12123 o 2025 o pinag-aapod na aka resetting the first regular election in the Bansang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kaya digdi anasambit ng petitioner liwat na nagpasiring sa Korte Suprema tanganing digdi hagadon ang kaagadan na magtautulos nin aksyon manungod sa iyang petisyon. Magigirumduman kaya na isinampa dahil pa sa naman na haloy ka na petition for certiorari prohibition and mandamos tanganing hagadon na maipagdeklarang unconstitutional anabanggit ng lay. Nagtutubod kaya ang lado kan petitioner na daisubuot nag-agi sa plebisito anasambit ng lay. Sharing man kinakaipuan mo na ining ratipikahan kan mga namamanwaan kan Bansang Moro tinawan doon kan dating tagapagtaram kan MILF na pinagbalga sa pagkakaigwa nin pag-oktaba kan eleksyon an mandato na sabayan perilian o synchronize sa eleksyon para man sa mga local asin national position. Bunga kani mas digdi pig pasadit an laba kan termino o pinagpalipot an laba kan termino kana mga mapipili na mga opisyal sa lado kan parlamento iyan kontra sa 3 taon na mandato na nakapalaman sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas. Nakapalaman sa petisyon ang kahagadan na pugulon ang mga respondyente na ipasunod ang implementasyon kan Republic Act number 12123 en kaso magdeklara unconstitutional ini kan Korte Suprema. Ang pagrespondi sa lado kan petisyon ang Office of the President, House of Representatives
Commission on Election asin man ang Bansang Moro Transition Authority. Bunga kani pwedeng idagos lang ang nasambit ng parliamentary election sa masudod kasabay kan perlian na gigibuon sa taon na 2028. Alagad sa tahaw kan bagay na iyan, nainot nang ipinagpayag kan Commission on Election na sa indang idadagos ang eleksyon sa maabot na bulan kan Oktubre. Basado kaya kay Chairman George Erwin Garcia, nag-arangkada na ang sa indang preparasyon o ang paghahanda na maipasudod lang ang parliamentary na eleksyon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat, pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang sa tuyang detalyes kunyan kana sa tuyang mga barata kita kunyan sa lado lokal. Bukas ang City Civil Registry Office tangani manda na magatod na ninda serbisyo para sa mga minasudod na transaksyon. An mapadapit man sa registration of birth, issuan of certified true copy kana CTC. Ianda basado man ki Mrs. Dolores de los Reyes, pamayukan CCRO. Tinawan nindanin importansya si mga maluwasa sa mga ospital kanda sudma. Asinda daipa makaluwas ninulikan required sinda na magsumiter kan pinagapon na registered of birth asin man CTC of birth due to PhilHealth. Kasudma nagapuon giraray na magtrabaho sa gudngunyan anda nasambit ng opisina kan gobyerno. Iyan sa tao kan anunsyo kan opisina kan DILG na suspendido ana trabaho sa gobyerno ngunya na aldaw. Mayong laog sa trabaho ang mga yaon sa parte kan na gobyerno sering man mayo ning klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Camarines Sur asin man sa parte mismo kan syudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Mga kalansay nin tao inanod matapos man narautunin baha ang nagkapirang mga puntod kan mga sementeryo. Iyan na basado yan sa payag kan LGU. Kaya digdi pinagdeklara na nasarong state of imminent danger. Ninuli man ka nasambit na nga habagat inanod ka nagraragasang basa o baha ana duwang nitso duman sa parte ka na Piuduran Public Cemetery matapos na mag-aapaw ang Putot Creek sa barangay ka na Karatagan na Piuduran sa Albay kana sudma ang mga kalansay kan tao ana intero nga inatong uli man kana pagrasay kan na tubig sa Campo Santo duman sa parte kan Piuduran Albay. Sigun ki Piuduran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Noel Ordoña, ipinaabot na sa mga partidaryos o mga kapamilya ang nangyari sa saindang mga mahal sa buhay o ana mga puntod o kalansay na inaratong. Inanod ang nitso mismo mga tulong atang kairibanan kana nasambit na nga nitso. Ini iyo ang parte kana Bilardi apat asin sarumana na pamilya nga Ilaursa anda puntod kaniya mayo naman na nabanggit pang iba nga mga restos o kalansay anda nasabing naianod pa apwera sa naunang bita na nga duang pamilya. Digdi pipiriton subot kan lokal na gobyerno na ma-recover ang mga kalansay kung sa inahanapon ulit ay ni inanod na ninbata baha. Pero magiging dipisil ninulit na makusuga ang baha asin sa sapa nagdiretso ana nasambit na nga mga kalansay pasiring na sa dagat. Aranina sa kadagatan ini kun ihilingon na sigun paman na sa pahayag ka nasambit na nga opisyal. Nasa 34 pang mga pasyente man anyaon sa parte kan Piuduran Memorial District Hospital ana
sinasabi na ini ang naiibakwar asin dinara sa masalangkaw na lugar. Inuli man ka na paglaog kan tubig baha sa nasambit ng hospital duman sa Barangay 2. Sigun sa opisyal, pinagpasairarom na sa state of imminent danger ang bilog na banwaan. Inuli man ka na sinasabing tulong simana ng epekto kan habagat asin 33 na barangay kani lubog sa tubig. Nasa 5,000 ang apektado sa sektor ka na parauma. Alagad iinuton subuot na ayudahan gamit ana 70% ka na calamity fund ana abuton sa 2,000 na nasa fishery sektor asin gikan man sa 10 mga kostalis na mga barangay. Uminabot naman sa 265 pamilya o 982 na mga individual ang naiibakwar sa mga designated evacuation center kan nagkalis na aldaw kan Webes. Daipa kabali digdi ang bilang kan mga tao na nag-iribakwar sa kanya-kanyang mga sadiring tao para lang makasalbar sa baha. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, badil, bala, asina, shabu, nako sa sarong lalaki, duman sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Buyit Paderes sa detalye. Sarong lalaki sa barangay Santa Cruz, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, ang arestado sa ginibong bypass sa operasyon kan mga autoridad kan nagtalikod na aldaw. Sigun sa report, bako lang shabu, kundi may kabali pang bala asin balin ang unrecover kan mga autoridad kay alias Arvin, 26 anyos, soltero sin kasi nambit ng lugar. Kinakarkulong maabot sa 5,440 na kantilan na pertutubo ng shabu ang nakumpiskar sa akusado. Paglabag sa 9 o sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 as in illegal possession of firearms and ammunition ang kakampang na kaso kan suspect sa sinambit na nga lugar. Para sa BBS News, Buyit Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Taiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na ninhuli kan na padagos na pagtama kan duro sa bagat asin mada pagkakaigwanin pagbagunas ka na uran epekto ka na bagyo asin mada habagat digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur. Padagos ana pagdulnin asistensya kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa mga apektadong mga lugar digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa panginginot ni Governor Elre Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migsa Villafuerte. Inot na pangangaipo kan mga residentes iyo mismo ana inumo na tubig sa saindang mga lugar. Ana mga residentes kana barangay kan San Jose Minalabak, Camarines Sur maugmanga na atudanin libreng tubig inomon gikan sa parte mismo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa kasuguan ni Gobernador Elre Villafuerte. Araal daw padagos na naglilibot ang Beraguna Air to Water Facility tangani na digdi tawanan ni na respondyente ana panginginot na pangangaipo kan na mga residente sa nasambit ng lugar arog kan na malinig na maiinom na tubig. Huli kan na bagay na yan si Governor Elre Villafuerte pinagasugo ana mga tauhan kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur na darahon ang Beragona Air to Water Facility tanganing mag-supply kan kinakaipuan na inumo na tubig kanasambit na mga residentes. Apuer kayan, paragos ang paglibot-libot kan mga personay kan Kapitulyo Probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan serbisyong kaporte tanganing digdi duhulan nin tabang sa paagiman kan serbisyong salud ang mga residentes mapadapit man parte mismo kan sa indang pangangaipon nin tabang sa indang mga kamatian. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. DTI Bicol higot pigbabantayan ang supply asin man
presyo kan mga mayor na mga barakalon ngunya na may raot nin panahon. Daryl Banyas sa detalye. Bilang parte kan amay na simbagan gobyerno sa epekto kan mga bagyo asin pag-uran, mas pinakusugunyan kan Department of Trade and Industry digdi sa Bicol ang sa indang price and supply monitoring sa tao ini kan matean mga raotin panahon sa riyon asin iba pang parte ka nasyon. Sigon kay DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol, aktibo na nakikipag-koordinar ang ahensya sa mga lokal na gobyerno asin iba pang partner agencies tangarig masiguro ang dagos-dagos na bulos kan mga mayor na barakalon sa merkado. Subot higot nindang pigbabantayan ang presyo asin man supply para malikayan ang hoarding, profiteering asin iba pang mapagsamantalang mga gawi. Diing kami narman kan ahensya ang publiko na maging alerto asin i-report ang anuman na irregularidad sa presyo sa pinakaraning opisina kan DTI o sa official na Facebook page kan DTI Region 5 Bicol. Liwat inasigurar kan Department of Trade and Industry ang napusog kaining paninindugan na protehiran ang diretso kan mga parabakal asin mantiniron na abot kaya asin bastante ang supply kan mga mayor na barakalon orog na sa panahon kan kalamidad. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, dai may tago ang kaugmahan ka nakapira mga residentes duman sa Gayong Bacon, Sorsogon City matapos na makapuli nin 40 pang pidasong darakulang mga yellowfin at tuna o bangkulis. Sigun sa impormasyon ang kada saro kada sira inaabot nin 10 sa gundang 20 kilos. Dagdag pa kan mga residentes, bihira lang subot ining mangyari kun kaya grabe ang sindang kaugmahan urog na mahal ang presyo ngunyad kan sira sa laog kan merkado publiko. Bastante subot ang nasambit ng 40 na mga pidaso kan bangkulis asin man tuna na sa inda mismong nakuha sa indang pangangaipo para man makasustener pang uro-aldaw. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa Lado Lokal. Sa iba pang detalles kana barata sa Lado Lokal, apat na mga spillway duman sa Rinconada area dai na maagihan uli man kan paglangkaw nin tubig o baha. Boss O Kaisminda sa detalye. Madagos ngunya na pinagbabantayan kan mga Municipal Disaster Reduction Management Office sa kanya-kanyang banwaan ang mga spillway kabali naman sa nagbabantay ang PNP ning hulita igwa pagiraray ning nagapipirit na magabalyo sa spillway. Andyan sa Rinconada area na kung saan delikado ng maray, ning hulita apera lampas tuhod an na tubig, ini an dai na maagyan ning huli sa makusog ang dalihig kan na tubig ka ini. Inot na pinagbantayan, inot na pinagasara iyo an spillway dyan sa Oroaldo, sa banwaan kan Nabwa Camarinesur, asin an iba pang mga spillway, dahil pinagpapaagihan na kung saan delikadong maray ning hudlita marikas nabulos kan tubig arukan spillway dyan sa Madawon San Vicente spillway na kung saan not passable spillway dyan sa may parte kan na kung saan sinasabing makusugman ang bulos kay ni dyan sa may parte kan basa parte kan Ogbon spillway na sa Bostrak spillway na sinasabing not passable man an spillway dyan sa may parte kan Santa Elena Baras spillway dahil naman maagihan ning huli sa pag-apaw kan tubig asin makusog na sulong kay ni an kabaliman an spillway dyan sa may parte kan Baras Santa Elena anday naman maagihan ning huli naman sa makusog an nabulos kan tubig asin ini anday na pinagpapagihan ning huli ta delikado ng maray sa ano man na klase nin sasakyan ning huli naman sa padago sa pagbulos ang kan oran
Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. DBS Basta Bareta Sigurado. Taiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Bigya puunan na kan City Enro digdi sa laog kan siyudad Kanagaan pagtrim kan mga puunin kahoy sa laog kan siyudad Kanaga partikular na ana pinagpuunan da iyo na trimon ana mga kahoy sa parte kan San Felipe Pacul Road. Nagkapira nga puunin kahoy an pigiling na delikado na makapag pukan ana mga sanga asin na iniya iyo an iinuto na duman sa nasambit na nga lugar. Padagos ang nasambit na nga trimming activity kana nasambit na nga opisina kana Senro o Enro digdi sa laog kada syudad. Ngunya na aldaw liwat na mabalika ang grupo duman sa party mismo kana Pacul. Iyan tangani man na puro tulon giraray ano mga sanganing kahoy na pwedeng magdulnin peligro sa parte kan mga motorista asin na mga maaragi sa nasambit ng lugar. Ninhulitaan mga ini matatapo na asin na pwedeng sa pagkusog kan duros mapukan o magkabarari asin na magkaigwalugod nin peligro sa mga residentes na naghahali sa nasambit ng lugar. Pinagmarka naman ang nagkapirang mga puunin kahoy na pwedeng iyo an iinuto na putulon kan mga residentes o kan mga personahis kan Enro Naga. Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Ang DSWD sa Bicol siniguro ang padagos na pagatod kan asistensya sa mga naapektaran kan raot kan kamugtakan kan panahon sa intirong Kabikulan. Siniguro iyan kan Department of Social Welfare and Development Bicol na padagos ang pagatod kan asistensya asin na tabang kan sa indang ahensya sa mga lugar na naapekturan kan na raot kan kamugtakan kan panahon sa Bicol. Sa payag ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, hinabi kani na padagos ang mga disaster operation na isinasagibo kan sa indang ahensya urugda sa mga lugar na apektado kan makusog na pagbagunas kan uran na nagbubunga kan na pagbaha sa nagkapirang mga lugar kan Riyon Bicol. Kasumpay kani mayo naman dapat na ikaandal ang mga Bicolano na maapektaran kan raot kan panahon ni nuliman kan marikas na pag-respondi kan DSWD Bicol katabang ang mga local government units LGUs tangani man na tulos na makapagpaabot kan mga pinagaapod na food asin na food items. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, ang rank number 8 provincial most wanted person sa kasong panglulugos arestado duman sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Norte sa bisa kan sarong intelligence driving operation. Nadakop kan mga operatiba ang sarong lalaki na naatubang sa kasong panglulugos. Iyan nangyari kasudma alas 11:45 nin pagkaaga duman sa barangay kan Bagong Silang 2, Labo, Camarines Norte. Ang suspect na si Tutoy, residente kan Kapalunga, Camarines Norte, iniya ana yaon sa rank number 8 sa provincial most wanted person sa tao kan listahan kan e-warrant system. An operation isinagibu kan pinagsarong puwersa kan Kapalunga Municipal Police Station sa liderato ni Police Captain Osilito R. Huwebes, Acting Chief of Police, katabang an mga tauhan kan CIDG Camarines Norte PPO asin man ana grupo kan Regional Intelligence Unit kan PNP Regional Office number 5 Bicol ana pagkakadakop basadi sa pinagpaluwas na warrant of arrest para sa kasong rape kanda bulan kan Hulyo 15, 2025. Mayo naman pigre-rekomendar na piyansa para sa temporaryong libertad kan akusado. Tulos na ipinagpaaram sa akusado ang kausa kan sa iyang pagkakadakop pati naman ang sa iyang mga diretso. Siya sa presente nasa kustodiya kan arresting team para sa presenteng dokumentasyon asin kinakaipuan na magkakadigong disposisyon.
Sa satuyang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa barata sa luwas kana nasyon da duman sa partibismo kanda Cambodia duman sa Thailand. Isinarana kan Thailand ang border kani duman sa Cambodia matapos man kana matinding iwal asin na iyada sa pagultanan kana pagtaraid na nasyon. Sigun sa opisyal kana Thailand, sinabi ni Sura Santa na mating-mati kana nasyon kan Thailand ana obligated and compelled na isara ang border na huli kan grabe na ang nagtitinding gyera sa nasambit ng duwang nasyones na padagos na nagtataunin na peligro sa mga residentes ka nasambit ng nasyon. Kasumpay ka na bagay na ini sa partibismo ka na labanan sa pag-ultanan kan Cambodia, Thailand, nagresultaman ka na sinasabing dusi o nagresultaman kada pinagasasabing dusi katao na ana pinagababawian ni na buhay sa pagultanan kana gyera kana Thailand asin man na Cambodia. Ang nagkapira nga mga siglo ng labanan kan duwa nga Southeast Asian na magkataid sa naman nasyon bunga naman kan pinagaagawan na border. Kadaklan sa mga nabawianin buhay o nagkagaradan iyo ang mga sibilyan gikan sa tulong probinsya kan Thailand. Inakusahan kan kada sarua na sinda ang nagpaputok ni na badil kan nakalis na aldaw kan na Webes palayog man ninda subuot Cambodian na racket mantang ang Bangkok nagsagibo kan pinagaapod na air strike na ang target iyo ang mga soldados kan Cambodia. Inuli kaniya isinarana kan Thailand ang sa indang border duman sa partibismo kan Cambodia. Sa satuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat. Sa barata sa kinabanin Karawat sa mga mahihilig sa kawat na wrestling, ang superstar na wrestling legend na si Hulk Hogan binawian na nin buhay. Nagadan na ang wrestling legend na si Hulk Hogan sa edad na 71 anyos. Kinumpirmar iyan kan WWE ada pagkagadaan kan wrestling legend o Terry Bollea sa tunay na buhay. Dahil naman na binanggit pa kan WWE ang kausa kan kagadanan kan sikat na wrestler. Sigun man sa kampo kani, nagkaigwani kan pinagaapod na cardiac arrest sa saiyang harong duman sa Clearwater sa Florida. Dinarapa ini sa hospital, alagad ini ang pinagdeklarang dead on arrival. Nagpuon ining magsabaka sa wrestling kan 1977 asin nabisto sa wrestling sa dekada 80 asin 90 taon 2018 kana liwat ining nagbalik sa WWE Hall of Fame asin matapos na tanggalon ninulit kan pagiging racist kanin. Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyan na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan to dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta. Sigurado.
Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Arestado kang puwersa kanda Batu PNP anda sarong suspek sa kasong pagbalga sa Republika ka 8T48 o anda pinakabagong batas sa pag putol ni mga puon ni niyog. Sa tuya pa nga pabayukan na mga barata sa lado lokal, sarong 24 anyos na lalaki gada na matapos na makuryente kana pustinin na kuryente o linya kan pustinin na kuryente. Sa saro pa nga pabayukan na mga barata sa lado lokal, DSWD Bicol siniguro ana padagos na pagatod nin asistensya sa mga naapektuhan kana raot nin na panahon. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal and manemento kanda kasurikudo sa padagos sa pag balyo ka na mga posti digdi sa balatas asinmada sa lugar kanda kararayan na alagad mga may kadsadiri nindaga pinoproblema kan kaso rekudos ninuli tabong ipagamit na maging kaaganan o patindugan kan na pusti. Sa satuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal and opisina kan LGU sa Banwaan kan Ocampo Camarines Sur mapadara ni na tabang sa party mismo kan duwang pamilya na nagadan na huli man kan pagtumba kan puunin akasya dyan sa New Moriones o Campo Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes pagkatapos po nin pagirumdom. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa lado lokal, arestado kan puwersa kan Batu Municipal Police Station ang sarong lalaki na may kasong pagbalga sa Republic Act 8048 o amended sa Republic Act 10593 ang pinakabagong lay sa pagpangalad kan na pagputol kan na puunin nyug ang nasambit ng akusado sa tauman kan na nagkapira nga mga wanted person na dakop matapos isampa ang warrant of arrest alas 12 16 nin pagkapon kasudma antis paman kan pagkadakupa ipinaarama sa suspetsado ang detalyes kan sa iyang kaso an sa iyang karapatan konstitusyonal sa parte mismo kan na Bicol na dialogo na iintindihada kana nasambit ng persona. Sa presente siya ang pinagdara sa ipatura kan Batu Municipal Police Station para man sa magkakadigong dokumento asin na disposisyon padagos ang pangapudan asin pag-inkaminar kanda PNP Batu sa mga namamanwaan na makipagtabangan sa ubato nga magdanay ang katrangkiluhan asin kaligtasan kan kada saro dyan sa Banwaan kan Batu Camarines Sur. Ang kada saro may importanteng papel tanganing masiguro na ligtas maray ang pamumuhay kan mga namamanwaan sa parte mismo kan Banwaan kan Batu, sabi ni Police Major Ryan Anthony Ocampo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong 24 anyos na lalaki ang nagadan matapos makuryente sa sarong posti arani sa pampublikong saud sa parte mismo kana sarong lugar digdi sa parte kana Bicol Region na pagaramanda sa impormasyon sa nasambit ng mga autoridad na subuot digdi ana nasambit ng persona and sasabi nga sarong helper kana sarong tindahan asin residentes duman sa rapo-rapo sa probinsya kana Albay basado sa inisyal na investigasyon kana mga autoridad pasiring na siya sa trabaho kada aksidente na makaputan kana sambit ng biktima ang poste na igwanin kuryente na nagresulta sa pagkakakuryente
asin pagbulagta sa parte kan tinampo kana sambit na nga persona. Tulos na nagrespondi ang mga autoridad asin nakipagtabangan sa parte mismo kana elektrika cooperative. Tangani man naputulon ang linya kan kuryente, dinaraan na biktima sa hospital, alaga din pinagdeklarang dead on arrival basado sa pakikipag-ulay kana pulis na si Police Inspector Carlo Panya, dating taga bumbo radyo asin man ini nag-i-star dyan sa party mismo kanda banwaan kan Ocampo Camarines Sur na iyuan na PIO kana sambit ng hipatura kan pulisya na saro subuot na purinarya sa bugtong grabing tulos-tulos na nagakua kan nasambit ng bangkay na kung sa ina ipinagapaabot sa ipatura kan na pulisya sa nasambit ng banwaan. Sangunyad, pinag-aarampakan na mga autoridad kung igwa nin pananangutan digdi na elektrika cooperative nin hulita digdi baha na sa nasambit ng lugar alagad da ipa pinuputol ang linya kan serbisyo kan kuryente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. 7 bulan na umboy nalamos dyan sa parte kan banwaan kan Kanaman Camarines Sur. Buyet padere sa detalye. Makahirak ang inabot kan 7 bulan na umboy matapos na malamos ini sa likuran kan Sedang Haron sa Zone 1 Barangay Suwa, Kanaman, Camarines Sur. Sa impormasyon, pinasusupa ini kan sa iyang inapasado alauna ning maagahon. Antes sindang nagturok, alagal pagmataninda, mayo na anumboy. Tulos na hinanap kan mag-agom ang kanilang sa indang umboy asin ini nahiling sa irarom na hugasan na nasa likod kan sa ilang kusina. Alas 5 na ning aga na medyo arangkaw ng tubig sa pagulan. Tulos ining idinalagan sa Bicol Medical Center sa Naga ang sanggol alagad dinaklang mayo aning buhay of dead on arrival. Sangunyan, nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad sa sinambit ng insidente. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong tagaduban sa parte mismo kan Banwaan kan Tabaco City sa probinsya kan Albay, anda nag-top 10 na graduate kan Philippine Marine Merchant Academy class of 2025. Sarong tagaduman sa parte kan Tabaco, ana nakakuha ka na top 10 sa indang ginibong graduation kan Philippine Maritime Merchant Academy class of 2025. Ini si Midshipman Lieutenant Commander Joshua B. Pipanyo, nagikan sa parte mismo kanda siyudad kan Tabaco na nagkuha ni na kursong Bachelor of Science and Marine Transportation seguna sa payag kana dagalyon si Meda LCDR Pipanyo saro sa mga miyembro kana sports committee asin parte kana PMMA multi-sports and Spartan team na kung saan nakipagkompetensya sa manlain-lain ng mga team na kung saan nagdarani na orgulyo asin honra sa lado kan Akademya kan Marine Merchant Academy. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 360,000 na individual apektado sa pag-uran, sobra sa 1 milyones pesos na kantidad nin ayuda itinaokan DSWD Bicol. Daryl Banya sa detalye.
Arel. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, formal na pinagbukasan kan Coast Guard District Bicol ang Water Search and Rescue Training para sa 38 mga miyembro kan 9th Civil Military Operation na Kaagapay Batalyon kan Philippine Army sa Camp General Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi kan Sudma. 38 mga miyembro kan Philippine Army dumanda sa parte mismo kanda nasambit ng lugar ang nag-agi sa water search and rescue training kanda Philippine Coast Guard digdi sa parte kanda Bicol. Basado sa report kan Coast Guard District Bicol, sinasabing ana training pinagapunan kanda pitsa 21 kanda bulan kan Hulyo asid matapos sagkod na nga pitsa 26 ka na bulan ka na Hulyo ngunya na taon na obheto kadi na mas pa nga mapakusugaan kakayahan kan mga soldados na nagsasagibo kan pinagapod na water rescue operation na urog na sa panahon ka na pagkakaigwanin ba asin man na emerhensya. Party kan padagos na lakdang kan sinambit na ngayon siya iyo ang programa tangani man na digdi pa kusugun pa ang civil military partnership asin pagpapaiwas kan kaaraman sa lado kan mga uniform personnel asin man mga life-saving techniques asin man disaster response protocols sa paagi kan arog kaning mga inisyatibo nagdadanay na nakapokus ang gobyerno sa pagbilog ka na mas makusog na pwersa para man sa pagrespondi sa mga laban kan kalikasan asin pagdulnin proteksyon sa mga namamanuan, partikular na kung igwanin mga emerhensya asin kalamidad. Balikan ta ang linya magalik kay Daryl Banya sobra sa 360,000 na mga individual apektado sa pag-uran, sobra sa 11 milyones na ayuda idinuhol kan DSWD Bicol. Daryl Banya sa detalye. Ibaan na sa kuyang informasyon ngunya na pagkaaga ang National President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas na si Sir Noel Galvez asin pag-iba kaini yaon digdi sa siyudad ni Naga kasuudma Hulyo 24 para sa rong espesyal na meeting kaibahan ang mga opisyal asin man mga station managers kan KBP Camarines Sur gikan sa Manila na lokal na estasyon kan radyo digdi sa probinsya ang pagtiripon maot na tubangon ang mga concern sa broadcasting industry kabali na ang issues sa operational sa pag-utanan man kan mga estasyones ni radyo asin mga updates sa mga aktibidades kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas asin ang paghiras kan mga maray na training tangarig pakusugon ang professionalism sa broadcast industry. Tiga sabi pa sa informational meeting, inipiga po na sa paikan sa rong opisyal na imbitasyon na ipinaluwas si KBP Camarines Sur Chapter Chairman Joaquin Calleja o si Sir Bebot Calleja, ang station manager kan BBS FM DWLV na biking kaminar ang gabos ng mga estasyon na miyembro na ipadaraan sa mga station manager o mga ipiglaag na mga representante tangarig na magpartisipar sa sinambit ng seminar. Kaibahan sa imbitasyon ang sarap man na circular gikan sa KBP National Office bilang iuman ini ang pagdidireskoteran. Sinaman doon kan pagbisitang ini ang padagos sa pagkikipagkoordinar sa pagultanan ka na national o ka na KBP National asin mga lokal na broadcaster tangarig na itulod ang broadcast ethics asin mga responsabling pag-iere asin pinamaray na serbisyo publiko sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, apat na barangay sa Banwan, Canaboa, Camarines Sur, tulong barangay sa Bato, lubog sa baha. Boss O kay Sminda sa detalye.
Nagkakaigwanan na force evacuation sa mga barangay na lubog sa baha dyan sa Banwaanin na Sirigman sa Banwaanin Bato, Camarines Sur. An Banwaanin na Camarines Sur, an barangay San Antonio Poblacion, lubog na sa baha Sirigman, an barangay San Nicolas, barangay San Esteban, barangay Santa Barbara. Sa Banwaan yan kan Nabwa Camarines Sur, mantang sa Banwaanin Bato, Camarines Sur, tulong barangay man. Iyon barangay Bacolod, barangay Santa Cruz, barangay San Rafael, sa Banwaanin Bato, Camarines Sur, kalalaog pa lang. Sa Banwaanin Balatan, lubog naman sa bahaan barangay Luluwasan, mantang idinagdag pa man na kalalaog pa lang ngunyan, di mama na barangay duman sa Banwaanin del Gallego, iyon na Bagong Silang, barangay Tabion, barangay Mansalaya, barangay Santa Rita 1, barangay Santa Rita 2. Ini ang lubog naman sa baha sa mga panahon na ini, mantang dyan sa may partikan barangay Laganak, igwanin landslide, alagad passable na ini matapos na maigilid kan heavy equipment ang mga daga na sinasabing passable ini, kinakaipuhan lang magluway-luway magdalagan sa partikan Laganak, Balatan Road. Mantang sa kalalaog pa lang, na bareta ko na amin na pagkagabos na flight kan eroplano ang kansilado na, mantang ana party man kan mga biyahe dyan sa Pasakaw Port ang kabos man pinagkansil na ning huli naman sa Darakulang Alon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda, basta bareta sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, naging matrayumpo ang ginibong pagtitiripon kan grupo kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP, Camarines-Sur National o Camarines-Sur Chapter. Iyan sa panginginot ni KBP Chairman Bibot Calye Asinman, kanda Station Manager kanda BBS 91.9 FM digdi sa laog ka na Siyudad Canaga. Anasambit na nga pagtitiripon pinagagibo digdi sa compound ka na BBS FM alas 9 na pagkaaga ka na Sudma. Yaon imbitado iyo mismo si Noel C. Galvis, ana presidente kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas National. Asin man yaon man ana grupo kana mga station manager sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Sering man nagkapira pa nga mga broadcaster. Obeto kanasambit na nga pagtitiripon iyo na maging professional ang dalagan ka na broadcast media sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Asin na maibitaran ang pagpapaluwas kan mga fake news na kung saan ini nangyayari na ngunyada uli man kan pagsurolputan kan mga social media na kung saan daiman akreditado na magpaabot nin mga impormasyon nagluluwas lugod na igwanin mga nakakalusot na mga fake news. Kabali sa tukar iyo mismo ang mapadapit man sa live asin na cyber live asin nagkapira pa ang mga broadcaster saro-saro na nagaputa sa presidente kanda KBP asin man sa legal counsel kanda KBP uli kanda mga kaso na pwedeng atubangon sa pagpaabot kan mga fake news asin man na libel sering man na cyber libel kasumpay kan na bagay na ni dakul anda nanudan kan mga broadcaster sa pagpaabot kan tunay na impormasyon. Obeto, kana pagpaabot kana nasambit ng meeting kasudma o pagtitiripon sa panginginot kan chairman kanda KBP sa Camarines Sur, chairman asin na station manager Bibot Calye kan 91.9 BBS FM na mapakaray lalo ang mga pagpapaabot nin mga impormasyon kan mga broadcaster asin maging responsable patin maging profesional ang pagpaabot kan mga impormasyon ninulitaan radyo dakulang bagay ang kontribusyon sa lado kan komunidad pag-abot man sa mga impormasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga
mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Ana management of the death and the missing kanda LGU duman sa Banwan Kanukampo Camarines Sur nagkaigwana nin pagtitiripon o meeting para pag-urulayan ang nangyaring insidente sa barangay New Moriones Ocampo Camarines Sur kung sain duwang persona ang binawian nin buhay matapos na matumba ana sarong dakulang puunin na akasya kanakalis na aldaw asin duwaman ana irido kana abuton man kana pagtumba kana puon kan akasya kan sanga kani asin naulog mismo sa parte mismo kana kanal kabali sa mga nag-atinder iyo mismo ang DILG Bureau of Fire Protection PNP asin mana ang MDRRMO nagluwas sa nasambit ng consultation na meeting kan grupo kaibanan ana DILG iyo na aksidente subuot asin bakuman bunga kan uran asin na duros ang pagkakapukan kana nasambit ng kahoy ni na akasya. Sa sertifikasyon na pinagpaluwas kan MDRRMO, nagsabi na purely accident ana nangyari sa pagtumba kana puon kan akasya asin pagkagadan kana magtugang. Uyan parte kan pahayag na yan ni Noel Soriano, administrador kan munisipyo kan Ocampo Camarines Sur. Araw ko kay ni actually kasuod ma po nag-convene po with the DILG, PNP, ito pong sa SDR Army, itong team, itong management of the missing team kan LGU. Kasi ito po, naman to, nakadirekta sa nasyonal. Ngunyan, nagluluwas po duman sa meeting, consultation meeting with the DILG na bako man talaga siyang kuyan, purely ngayang kausaning uran or ano man na disaster kasi po ang budget baga kang munisipyo po may kanya-kanya yan na Artikan mga pahayag ni Noel Soriano, administrador kan munisipyo kan Ocampo Camarines Sur, nakatalaan na magtaon tabang ang LGU Ocampo duman sa magtugang na biktima na nagadan uli naman kana na antuganin kahoy din akasya. Alagad sigun kay Soriano, limitado na sana ang tabang na maitataw kan LGU. Ini sa kantidad na 3,000 pesos sa kada saro sa mga biktima na inulita sa pag-imbestiga kan LGU da imalaog sa parte kan coverage para sa disaster ana nasambit na nga insidente. Ninulita purely accident ang mga pangyayari. Uyan pahayag ni Noel Soriano. Classification expense ang LGU sa pag-abot sa budget na nagtataoning pinansyal. Dahil po siya malaog duman sa COVID rates para sa disaster. Arog nga, halimbawa po, pag mga disaster, iba-iba po kaya ang classification kaya. Pag sa disaster, may kapasidad po ang LGU na magtaoning mas harahalangkaw na kantidad. Bako man po siyang kada kulai, pero medyo iba duman sa pigtataong regular. So, ngunyan, kasunod ma po sa meeting, sa Orolay, may with the DILG, PNP, Fire, tapos itong mga pag-iriba pang iba sa team, naglawas talaga duman na purely accident po itong nangyari. So, duman po sa Orolay, napagkasurunduan, na hindi po sa Banwa hanggang Ocampo, regular ang pigtatao may pong tabang duman sa burial assistance. 3,000 po per bed. Artiyan kan mga pahayag ni Noel Soriano. 3,000 na lang ani ang itataw kan lokal na gobyerno, alagad sagkod ngunyan, dai pa na itatao ang nasambit ng tabang duman sa mga biktima. Ang atugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyo na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, yaon dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.